Grabe mga tol, nakakagalit itong si Secretary Larry Gadon. Nakakabwisit. Pero bago kayo magalit sa akin, iba po tinutukoy ko ha. Nakakagalit si Secretary Larry Gadon dahil tumanggap ng maleta at binabanatan si Vice President Sara Duterte, Alan Peter Cayetano at saka si Rodante Marcoleta para sa mga DDS. Hindi naman ako DDS kaya tuwang-tuwa ako sa ginagawa ni Secretary Larry Gadon. Mamaya sa akin kayo magalit Hindi. Pabor na pabor ako sa ginawa ni Secretary Larry Gadon, lalo yung pagtanggap niya ng maleta, mga tol. 'Di ba? Napag-usapan po natin kahapon ito. Ito, hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, kundi 3 maleta ang natanggap ni Secretary Larry Gadon. Pakinggan po ninyo ito, mga tol. Ito, ng teting na yan, natanggap ng maleta. May nagpadala sa akin ng maleta. Marines daw. Tingnan natin. Maleta din ang laman. Maleta ulit. Puro maleta. Tingnan natin to. Laman nito. Mary Grace. At saka, Piatos. Grabe, nakakagalit. Para sa mga DDS, galit na galit sila ngayon kay Secretary Larry Gadon. Mamaya, babanatan pa ng Secretary Larry Gadon yung mga tol. Ito, dyan, no? Pero bago natin puntahan yan, ano ba ang mga naging kaganapan? Ito, akalain mo ibalita ng Daily Tribune. Ang legacy nitong si former Senate President Alan Peter Cayetano. Sa balita po nila, since May 11, Senate President Alan Peter Cayetano has conducted, binasa ko lang pero dapat former na lamang to para sa atin, has conducted 20 Facebook live broadcast, presided over 8 Senate sessions, and held 3 press conferences. Ganyan po, yan ang legasiya nitong si Alan Peter Cayetano sa loob ng kulang-kulang 1 buwan na kanyang panunungkulan bilang Senate President. 20 Facebook Live, 8 Senate sessions, at 3 conferences. Ng teteng na yan. Talaga nga naman, aagawan pa kami sa trabaho namin bilang vlogger Ikaw naman, Alan Peter Cayetano, ipaubaya mo na sa amin ang pagiging vlogger. Dandahanan mo, konting bawas lang sa pagla-livestream. Daming nanonood sa'yo, sa totoo lang Mga bot. mga trolls, Pero, syempre, yung mga ginagawa ni Alan Peter Cayetano, pinagtatanggol yan ng kanyang mga kasamahan dyan, partikular itong si Senator Rodante Marcoleta. No? Kasi, pinalalabas ni Rodante Marcoleta na yung June 3, 2026 kudita kung saan binakante ang posisyon ni Alan Peter Cayetano at lahat ng mga posisyon na meron diyan po sa Senado, katulad po ng Senate President Pro Tempore, Majority Floor Leader, Deputy Majority Floor Leader, at mga chairmanship ng mga komite, ay hindi matanggap. Partikular ni Rodante Marcoleta, kaya niya sinasabi ngayon, naked power grab daw po. No? Yung pangyayari na yon. Yung June 3, 2026, para i-describe natin yun ay isang naked power grab. Walang ibang description kung hindi inagawan mo talaga ang totoo at legitimate na leader ng Senado na si SP Alan Cayetano. Pahayag po last June 5 ni Rodante Marcoleta. Kaso lang, kung ibabangga po natin ito sa pahayag ni Ronald De La Rosa noong May 17 sa interview po sa kanya nitong si Jessica Soho, ito yung sinabi niya, kung hindi ako magdating, hindi namin makuha yung leadership dahil ako ang pang 13th vote. Di ba? Kung alam ko na may nag-aabang, hindi na ako papasok. Kumbaga, karma ang inabot nila. Inagaw nila yung pwesto kay Tito Soto at nakarma din sila ngayon. May mga bumaligtad kay Tito Soto, may bumaligtad din sa kanila. Anong tawag mo doon? Karma, mga tol. No? Ngayon, dahil ayaw pa rin bumitiw sa pwesto nitong si Alan Peter Cayetano, mukhang gusto niyang utuin. Ewan ko kung magpapauto si Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa kanya.
Kasi sinasabi niya rito, I'll offer you a solution, Senator Win. Let's have a meeting. I can think of a solution. It's hard to find the solution. It's hard to find the solution on who is the real Senate President because the three books I'm holding, Philippine Constitution, Rules of the Senate, and Bible, state that the legitimate Senate President was elected by 13. Anong kaugnayan ng Bible diyan sa pinagsasasabi mo? No? Ang hirap dito kay Alan Peter Cayetano, pati salita ng Diyos, dinadamay sa leadership diyan sa Senado eh. Pero alam niyo, tingin ko, at yun din naman ang obserbasyon ni Secretary Larry Gadon, at even ito pong si Attorney Bukoy, malamang sa malamang yung bargaining na yan na gustong mangyari nitong si Alan Peter Cayetano ay magkaugnayan sa impeachment ni Sara Duterte. Tingin ko, makikipagkasundo ito kay Sherwin Gatchalian na sige, ibibigay ko na sa iyo ang panunungkulan bilang acting Senate President pero ako magpe-preside ng impeachment laban kay Sara Duterte, which is hindi dapat mangyari. No, kasi basically tanggal na bilang Senate President itong si Alan Peter Cayetano. Oo, walang Senate President na na-elect kasi ang kailangan bilang ay 13. Pero kung ipagpipilitan niya na siya pa rin ang mag-preside sa impeachment trial ni Sara Duterte, wag po kayong papayag, Senator Sherwin Gatchalian. Panindigan po ninyo na kayo po, ayon na rin po sa inyong sinabi, ang acting Senate President at kayo ang magpe-preside sa impeachment trial na papalapit laban kay Sara Duterte. Inaasahan po namin yan, Senator Sherwin Gatchalian, na maninindigan po kayo sa inyong mga pahayag. Ito po yung naging pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian eh. Ako ang presiding officer sa impeachment trial. Kasi by operation of law, it's the Senate President, in this case, the acting Senate President. Pahayag niya po yan kahapon June 6, 2026. Kaya inaasahan po namin na maninindigan po kayo dyan, Senator Sherwin Gatchalian, na kahit anong gawing pakiusap o kung anumang negosasyon ang gustong mangyari nitong si Alan Peter Cayetano ay hindi po kayo magpapadala sa kanyang mga matatamis na pananalita. Basahin natin ngayon ang pahayag dito nitong si Attorney Antonio Bukoy sa balita po ng Super Radio DZWB. Ayon po kay Attorney Bukoy, ang pangunahing makakalutas nito sila mismo. Lunukin mo, ang tinutukoy niya si Senator Alan Peter Cayetano, ang iyong kayabangan. Ha? Nag-agree ba kayo mga tol sa sinabi ni Attorney Antonio Bukoy? Member po ito ng Plug and Mabini na grupo na si Alan Peter Cayetano ay mayabang. Kung kayo po ay nag-agree sa pahayag na yan ni Attorney Bukoy, mag-comment po kayo ng 1, mga tol. Kung kayo na may naniniwala na simpleng tao lamang at mapagkumbaba itong si Alan Peter Cayetano, mag-type po kayo ng 2. Uulitin ko lamang po. Type 1 kung kayo po ay naniniwalang mayabang itong si Alan Peter Cayetano at type 2 naman kung hindi. Yan no? Nakikita ko na naman ang saloobin ng ating mga manonood. Talagang naniniwala kayo. Katulad din ng paniniwala ko, katulad ng paniniwala ni Attorney Bukoy, mga paniniwala natin na mayabang itong si Alan Peter Cayetano. Ituloy ko po. Ang sinasabi dito ni Attorney Bukoy, tanggapin mo ang katotohanan. Yung ginawa sa kanya ng kasalukuyang mayorya, yan din ang ginawa niya nung nagkudita siya. Ang pagkakaiba nung siya ay nagkudita, tinanggap nung grupo ni na Senator Soto. Bakit hindi niya matanggap ngayon? Puro yabang, puro hubris, puro pansarili kasi. Ito pa ang dagdag na pahayag nitong si Attorney Bukoy. At ito, konektado pa rin to doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Gusto nilang bigyang direksyon ayon sa kanilang agenda yung napipintong impeachment trial ni Vice President Sara and idagdag mo pa dyan yung personal na interes na pinoprotektahan nila. At may pahayag din po si Senator Ping Lacson, muli niyang binanatan ito pong si Alan Peter Cayetano sa balita po ng News 5. Meron po itong titulo,
So what is he? Muling binanatan ni Senator Ping Lacson ang pagpupumilit umano ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang leader ng Senado. Sa kabila ito ng pagkakahalal kay Senator Win Gatchalian bilang acting Senate President at Senate President pro tempore nang magkaroon ng quorum ng 12 senador sa sesyon noong June 3. Giit ni Lacson, kinikilala na ng palasyo, kamara at mga law expert na lehitimo ang nangyaring rigudon sa mataas na kapulungan. In particular, ito po yung pahayag ni Senator Lacson. The Executive Department, House of Representatives, Integrated Bar of the Philippines, law deans, law professors, former Senate presidents, and many others do not recognize Senator Alan Cayetano as the President of the Senate. So, what is he? Yan matindi po yung banat na yan. Simpleng-simpleng tanong, pero ano ka ba? Alan Peter Cayetano. Ngayon, puntahan na natin yung kinagagalitan ngayon at kinaiinisan. Hindi natin. No? Pasensya na kayo sa intro kanina. Baka nagulat kayo. Grabe, si Secretary Larry Gadon tumanggap ng maleta at binabanatan. Si Sara Duterte nakakagalit. Baka ma-misinterpret nyo ako doon. Mga tol, ulitin ko lang para sa mga DDS, hindi para kay Top 1. Tuwang-tuwa nga ako dito sa napanood ko kanina lang. Kaya nga po natin topic ngayon. Pakinggan po natin si Secretary Larry Gadon dito sa pagbanat niya kina Alan Peter Cayetano, Rodante Marcoleta, syempre, kasama na rin dyan si Sara Duterte. Ang bogus at peke na Blue Ribbon Committee daw na nag-imbestiga dyan sa 18 Marines daw na ito ay na pinangunahan ni Dante Marcoleta ay halatang-halata talaga, sabog na sabog at halatang-halata na scripted, at scripted na nga nagkakamali-mali pa. Tama. At kung saan ba naman kayo nakakita, mas kabisado pa ni Marcoleta ang mga dapat na script na sasabihin ng mga 18 Marines na yan. At lahat ng mga questions na, leading questions, para magkaroon ng idea yung mga Marines kung ano yung isasagot nila. Halatang-halata, bukod nga sa scripted na ay mali-mali pa, mali hindi magtugma yung mga lugar at yung mga pangalan at yung mga tao na sangkot. Isipin nyo, pati si Senator Loren Legarda, isinangkot nila, at saka si Senator Mark Villar. At yun ay nabulaga sila, hindi siguro nila nabasa ang affidavits na yan na dati pa, ilang buwan ang nakaraan yan. Yung tinutukoy yan ni Secretary Larry Gadon, yung binasa natin kanina, na nasa affidavit nitong mga Marines, nitong 18 Marites. Huwag natin tawaging Marines, nagkamali ako, paumanhin. Sila po'y 18 Marites. Ang tawag po dapat sa kanila, 18 Marites. At bahagi po ng kanilang affidavit ay ito, na hindi po nila binanggit at iniwasan na lamang kasi kakampinan nila ngayon si Loren Legarda at saka si Mark Villar. Pero uulitin ko lamang for reference. Sa page 15 po ng kanilang affidavit, nakalagay po ang mga sumusunod. Aking basahin. Kami, Orbilio Galapon at iba pa, at si Paul Estrada ay nag-deliver kay Senator Loren Legarda noong 2024 ng 2 medium-size na maleta sa number 40 Cambridge Street, North Forge Park. At sa paragraph F po nito, kami, Orbilio Bobares at iba pa, kasama si John Paul Estrada at Saldico, ay nag-deliver ng 7 medium-sized maleta kay dating Senador at DPWH Secretary Mark Villar noong 2022 sa kanyang bahay sa Portopino South, Biela Street, Daang Hari, Las Piñas. Binasa ko lang, pero dapat dating DPWH Secretary at kasalukuyang Senador yan. Pero hindi na yun ang mahalaga. Ang mahalaga dito, binanggit nila si Loren Legarda at si Mark Villar, pero in-skip nila doon po sa bogus hearing nila kasi kakampi na nila. Ngayon, hindi lang naman yan yung mga nakitang kamalian sa hearing o bogus hearing na yon last June 4, 2026 na pinangunahan ni Rodante Marcoleta. Ito pong panulat ni Juan Sandugo ay muli ko pong babasahin sa inyo. Pasensya na, pero gusto ko lamang ulitin sa pagkakataong ito. Ang 18 sinungaling at ang 5 milyong script ng kasinungalingan. Yan po ang titulo ng panulat ni Juan Sandugo dito. Bistado at katawa-tawa ang butas-butas na script ng 18 Marines sa bogus na Blue Ribbon hearing. Ang kanilang mga pinalulutang na kwento ay halatang gawa-gawa
at binayaran ng 5 milyong piso bawat isa para lamang sa iisang desperadong layunin. Ang magasik ng kaguluhan, lito, at diversionary tactics upang sabotahehin at guluhin ang paparating na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Una, falsus in uno, falsus in omnibus. Ang isang testigo na nagsisinungaling sa isang detalye ay hindi mapagkakatiwalaan sa buong testimonya niya. Falsus in uno, falsus in omnibus. Sa kaso ng 18 ex-marines na ito, hindi lang simpleng pagkakamali ang mayroon sila. Ang hawak nila ay tahasang fiction, isang sablay na script na may presyong 5 milyong piso bawat ulo para magbenta ng kasinungalingan sa harap ng Senado. Paano tatayo sa anumang korte o legal na pagdinig ang mga testimonya na lumalabag sa batas ng kalikasan, sa kalendaryo, ng teknolohiya at sa mismong mga pisikal na ebidensya? Mga butas at sablay sa testimonya. Narito ang ilan sa mga listahan ng mga butas, sablay at fake news sa script ng 18 marites na lumabas sa pagdinig base na rin sa mga opisyal na resibo at laganap na bulgarang ebidensya sa social media. Una, ang misteryo ng time travel ng iPhone 16e. Ang sablay sa script, inakusahan ng grupo si dating PNP General Nicolas Torre III na inalukan daw sila ng suhol na iPhone 16e 128GB pa noong taong 2024 para manahimik. Ang butas, imposible itong mangyari dahil ang iPhone 16e ay opisyal na inilabas ng Apple noong 2025 lamang. Paano sila makakatanggap ng suhol na gadget noong 2024 kung hindi pa ito naiimbento o nagagawa sa merkado? Nabuko ang kanilang script na sinulat lang kamakailan nang hindi muna tinitingnan ang kalendaryo. Ikaliwa, ang hapon versus gabi na litrato kay Sandro Marcos sa Ilocos. Ang sablay sa script, sa kanilang testimonya, sinabi ng mga testigo na dumating sila sa Ilocos ng gabi at madilim na at umalis din sila doon ng madaling araw matapos i-deliver ang pera kay Representative Sandro Marcos. Ang butas, bilang patunay ng kanilang pagpunta, nagpakita ang grupo ng litrato. Ang laking sablay, ang mismong litratong ipinakita nila ay kuha sa maliwanag na hapon. Kung gabi sila dumating at madaling araw umalis, paano sila nagkaroon ng litrato sa tirik na araw? Nahuli silang gumagamit lang ng lumang pampublikong larawan sa internet. Ikatlo, ang multong executive assistant ni Tito Sen. Ang sablay sa script, sinabi ng saksing si Bernard Tube na naghatid sila ng maleta ng cash sa gusali ni Senator Tito Soto III sa Baclaran sa pamamagitan ng kanyang executive assistant na nagngangalang Mark. Ang butas, resibo ng pamilya Soto. Ang tinutukoy nilang EA na si Mark ay matagal nang pumanaw noong taong 2015 pa. Paano nakatanggap ng bilyong-bilyong suhol ang isang tao na mahigit isang dekada ng patay? Halatang pinili nilang ituro ang isang yumao na para wala nang makapagsalita at mapagbulaan sa kanilang kasinungalingan. Ikaapat, ang recycle at peking petsa sa mga litrato ni Soto, Lacson at PBBM. Ang sablay kina Soto at Lacson, nagpakita sila ng larawan ni Tito Soto at Ping Lacson na sumasakay sa chopper ni Saldico at iginiit na kuha ito noong 2025 habang nagpapakasasa sa flood control kickbacks. Ang totoo, ang larawang iyon ay mula pa sa 2022 National Elections Campaign kung saan magkatandem ang dalawa. Nakalimutan kong ilagay dito, no? Yung picture. Sige, hanapin natin mga tol para mas ipamukha natin sa publiko na ang 18 marites na ito ay talagang saksakan po ng mga sinungaling. Ito po, yung litrato na yon na sinasabi po nilang ebidensya nila na si Senator Ping Lacson at Tito Soto daw po ay nakatanggap ng maleta at sumakay pa raw po sa aircraft nitong si Saldico. Ito po, no? Ito po ay kuha pa noong March 3, 2022.
panahon po ito ng pangangampanya bilang Pangulo at Vice Presidente ni Panfilo Lacson at Senator Tito Soto. O, paano nila sasabihin na ito ay kuha lamang ng 2025? Ano to, nagsisinungaling yung Facebook? Sa timeline ng Facebook dito, nakalagay, pinost ni Senator Ping Lacson, March 3, 2022. May caption po ito, mula Daet, papunta na kami ni partner Vicente Tito Soto sa Sorsogon. Parating na ang panggera niyo, mga Sorsogonons. O yan po ano, kaya napakalaking sinungaling po talaga nung picture na ipinakita po nila o yung mga sinabi nila sa picture po na yon. Nandito rin po yung sablay kay PBBM. Nagpresenta sila ng litrato kasama si Pangulong Bongbong Marcos na di umano'y ebidensya ng abutan ng pera noong 2023. Ang larawan ay kinuha noong 2022 campaign period sa isang pampublikong sorties kung saan kahit sino ay pwedeng makipag-photo op. Walang maleta, walang korupsyon, puro recycled photos. Hindi ko na matandaan kung kanino ko nakita yung photos na yon, pero sa aking pagkakaalala, yung photo po, nakasuot doon si Pangulong Bongbong Marcos ng face mask at saka yung air purifier nakasabit po sa kanyang leeg, ano? Kitang-kita po sa picture. Kasi yun yung mga panahon na hindi talaga yon 2023. Yun po yung mga panahon na nangangampanya ang ating Pangulo at kasagsagan pa rin po noon ng pandemic. Hindi ko natatapusin. Ito pong mga panulat dito ni Sandugo, nabasa ko naman ito nung nakaraang mga araw pa, pero ang punto lang, napakaraming kasinungalingan ang sinabi po nitong 18 Marites. Balik po tayo dito sa pakikinig kay Secretary Larry Gadon. Hindi nila binasa at doon ay nabulaga sila na pati pala si Senator Loren Legarda ay kasama at saka si Senator Mark Villar ay kasama doon sa mga sinasabi ng 18 Marines na yan. Kaya nangyari tuloy, hindi na binanggit doon sa hearing. Kasi nga, declaration against self-interest nila yan. Kaya hindi ko sinasabi na may Di ba? Kasi pag binanggit nila, naku, mapapahiya lalo si Loren Legarda. Tinawag pa man din ni Loren Legarda bago magsimula yung salaysay o yung kanilang pagkumpirma sa kanilang mga affidavit na bayaning itinuturing ito pong 18 Marites na ito. Tapos doon sa affidavit mismo nila, sinabihan nila si Loren Legarda na tumanggap ng maleta. Pero again, dahil nga po kakampi na nila nga, hindi na po nila yung binanggit sa nakaraang hearing. Doon mo makikita na ang target lamang talaga ng hearing na yon, bogus hearing na yon, ni Rodante Marcoleta at Alan Peter Cayetano at iba pang mga senador doon, ay ang kanilang mga kalaban partikular diyan po sa Senado. Kasalanan dito si Senator Loren Legarda at saka si Senator Mark Villar. Kaya lang, hinahalata na ito ay talagang palabas at scripted na pinamumunuan ni Dante Marcoleta upang mailihis ang investigasyon o ang trial ng impeachment ni VP Sara. Kasi talagang iwas na iwas sila dyan na ma-impeach si Sara despite the tons of evidence and the Naniniwala ako sa sinasabi ni Secretary Larry Gadon, mga tol, na ang punot dulo talaga ng lahat ng mga ito, si Sara Duterte. No? Kung bakit sila gigil na agawin ang leadership ng mga panahong yon, kasi yun na yung time na pagbobotohan na sa House of Representatives at ganun nga ang nangyari. Nakakuha po ng mahigit sa 260 votes para ma-impeach sa ikalawang pagkakataon itong si Sara Duterte. At instead na doon mapokus ang isipan ng taong bayan, napokus doon sa pang-aagaw ng liderato nitong sina Alan Peter Cayetano sa noon ay Senate President na si Tito Soto. Witnesses dyan sa kaso ng impeachment ni VP Sara na yan, gusto pa rin nilang harangin ito at gusto nilang i-acquit at i-dismiss ang kaso. Talaga namang kawalang-yaan na yan, panluloko na sa ating mga Pilipino. Hindi na talaga natin masisikmura yung ganyan. Kaya mga kababayan, bantayan natin ang kilos nitong grupo na ito na talagang nagkukunwari na naglilingkod bayan. Yun pala ay mga kampi sa magnanakaw. Sa umpisa pa lamang ay halatang-halata na ang motibo ni Senator by the way, agree ako dun sa sinasabi ni Secretary Larry Gadon, ano, na ang talagang intensyon ng mga ito ayon sa kanya ay kampihan ang magnanakaw. Alan Cayetano sa pag-agaw ng pwesto ng Senate President ay upang kanya o kanilang ma-acquit
si VP Sara doon sa kanyang impeachment. Kung hindi ba naman ay wala pang pinapasa ang House of Representatives na articles of impeachment, ay nagsasalita na sila na dapat ito ay mapawalang bisa, mapawalang sala, at dapat itong ma-dismiss. Kaya halatang halata na kaya nila inagaw ang liderato dyan sa Senado ay upang i-acquit si VP Sara. Wala na ibang dahilan yan. At ang pangalawang dahilan ay ang upang mabago nila ang naratibo ng flood control investigation na ginawa ni Senator Ping Lacson. Yun. Kaya halatang halata ito. Hindi na ito trabahong makabayan, kundi makasarili at upang kanilang kampihan ang isang magnanakaw at ang iba pang kapwa magnanakaw. Wow. No? Hindi na iyan trabaho para sa bayan kung hindi pagkampi sa isang magnanakaw at kapwa magnanakaw. Talaga namang kalungkot-lungkot ang nangyayari ngayon sa Senado sapagkat hindi na nila iniisip ang kapakanan ng bayan, ang kakapal ng kanilang mga mukha upang talagang ipaglantaran na ang gusto lamang nila ay i-acquit si VP Sara sa kabila ng katakot-takot na ebidensya at katakot-takot na pakaraming mga testimonies at mga ebidensya at mga documentary evidence dyan sa impeachment na yan. Gusto nilang itong i-acquit si Sara. Kaya ito ay talagang ako ay nananawagan sa ating mga kababayan. Talagang bantayan natin itong bagay na ito sapagkat baka tayo malusutan dito. At halatang halata talaga na pati nga yung suko ni Alan doon sa kanyang Senator Alan Cayetano doon sa kanyang pagka-president ay gusto niya ang kapalit ay siya ang maging presiding officer. Grabe, kapal na mukha, no? Gusto pa rin maging presiding officer? Doon sa impeachment trial. Hindi talaga halatang halata, mahirap yon sapagkat ang presiding officer ay ang pwedeng mag-rule doon sa mga objections, doon sa mga admissions ng mga ebidensya. At yan ay magkakaroon ng malaking epekto doon sa magiging resulta ng impeachment trial. Kaya hindi ito dapat payagan. Hindi dapat talaga payagan yan, ha? Huwag kayong papayag, Senator Sherwin Gatchalian. Dapat kayo mag-preside. O kung hindi man kayo, mag-elect kayo ng kapwa ninyo senador dyan. Huwag kayong kukuha dyan sa minority kung hindi yung nasa majority. Preferably, syempre, abogado. Kaso lang, dalawa lang abogado doon. Si Chis Escudero o kaya itong si Kiko Pangilinan. Pag si Chis Escudero, baka ma-forthwith na naman. Pero malamang sa malamang, hindi na mga tol. Pero kung sakaling mag-elect kayo, sana si Kiko Pangilinan lamang para sigurado. Halatang halata na ang pakay talaga dito ay i-acquit si VP Sara at burahin ang mga naratibo ng tunay na investigasyon dito sa flood control scam. Yan po. Ang bogus. Yan po ang pahayag ni Secretary Larry Gadon. At siyempre, nag-react pong muli ang palasyo sa pamamagitan po ng Palace Press Officer natin na si Undersecretary Claire Castro. Kanina may interview po sa kanya regarding sa mga paratang nito pong si Alan Peter Cayetano. Pakinggan po natin si Undersecretary Claire Castro dito. And ang ating panauhin si Undersecretary Claire Castro, Palace Press Officer mula po sa Presidential Communications Office. Yusek, good morning! Welcome back! Good morning! Welcome back, ma'am! Good morning! Yes, good morning, Victoria. Good morning, Christian. Good morning sa lahat na sumusubaybay sa inyong programa. Good morning po. Gusto ko yung top niya, ma'am. Blooming in floral. Very fresh. Thank you, kahit Yusek. kahit alas 4 na natulog ng umaga, no? Tapos nag-alarm lang para dito. Ah, salamat po, Yusek. Thank you na po. Thank you. Thank you. Salamat agad, Yusek. Opo, gusto lang namin pag-usapan po ito nga po mga nangyayari sa Senado. Although, hiwalay na sangay ang executive, ang Malacanang sa Senado. Pero kahapon po ang pinakabagong lumutang na mga pahayag, si mismong Senator Alan Peter Cayetano ay mayroon pong akusasyon sa Malacanang. At kung pwede ko pong basahin, inaakusahan niya yung Malacanang, pati yung mga kaalyado daw po na nanggugulo sa Senado. Kaya nauwi daw po sa deadlock yung liderato ng Senado. Ano pong pahayag niyo dun, ma'am? Alam nyo, lahat na siguro ng kasalanan, ipapahid lagi sa Malacanang at ang malinis ay si Senator Alan Cayetano. So, kita naman natin. Natawa ako dito sa post ni Senator Lacson. Mga tol, i-share ko lamang po sa inyo, ha? Anak ng teteng talaga. Nakakahiya na itong si Alan Peter Cayetano. Isingit ko lang po ito, mga tol. Ito po yung post ni Senator Lacson sa kanyang Facebook page ngayon. Ang taong walang ebidensya at sandigan sa batas, kaya nagigipit.
sa Facebook Live na lang kumakapit. When you're strong on the law, pound the law. When you're strong on the facts, pound the facts. When you're weak on both, mag-Facebook Live ka na lang. Grabing pangungutya na ito, pero I agree. Ano? Kasi walang ginawa na lamang kung hindi mag-Facebook itong si Alan Peter Cayetano. Sinasabi niyang siya ang nasa legal, pero ayaw naman iakyat sa Korte Suprema. Balik po tayo dito kay Undersecretary Claire Castro. Parang hindi naman ito yung unang pagkakataon na hindi siya bumitaw sa posisyon. Kahit meron ng dapat na nakaupo at nagsasagawa ng isang tungkulin. Pero hanggat kakayanin niya na huwag umalis sa isang posisyon, mukhang yun ang gagawin niya. So ngayon, nagbibigay na naman siya ng ibang naratibo at lahat ng kaguluhan sa Senado ay wala siyang kinalaman at palalabasin na Malacanang na naman ang gumagawa. Umpisahan natin noong May 11, hindi naman Pangulo ang nanggulo Tama. sa Senado. Sino? At that time na nagkaroon ng putukan, sino ba nag-utos na mag-aresto at mag-lock and load order? Diba? Sino? Sino ba yon? Sa Pangulo ba galing yon? Si Alan Nung Peter nagkaroon ng Cayetano. pagputok, pumunta sa kung saan nandoon ang isang NBI agent kasi isang kasamaan ay medyo nasa baba na. Nag-iisa. Nakita natin ang harang pa ng silya para walang makalabas sa pintuan na yon. Pero sino ba ang nagbukas? Hindi ba yung mga tauhan ni General Aplasca sa utos na rin or sa permiso na rin na nagmumula kay Senator Alan Cayetano? So yung pag-utos ba ng pagputok ay galing din sa Pangulo o sa Malacanang? So lahat ng ito, pati yung pagpapalabas kay Senator Bato. At sino ba naman na nag-utos na mag-boycott? Ang Pangulo ba? Wala pang ano nun ha? Hindi pa nagsasagawa ng sesyon ng June 3. 3 araw na nag-boycott sila at ini-encourage pa yung ibang mga senador. 3 araw silang hindi nagtrabaho. Ito pa rin ba? Ipupukol pa rin niya sa Pangulo? Ipupukol niya pa rin sa Malacanang? Tapos siya yung malinis at mabait at walang kadungis-dungis? Tama ba naman iyan ang gawing naratibo sa mga tao na ngayon ay gulong-gulo dahil sa kaguluhan dyan sa Senado? Nabanggitin nyo kanina, Yusek, na parang kung lahat ng maaaring gawin ay pwedeng gawin ni Senator Cayetano para makakapit doon sa kanyang posisyon. Sa paningin po ng palasyo, ano kaya yung dahilan? Bakit parang gano'n na lamang din po ka-aggressive si Senator Cayetano na ipaglaban yung kanilang block, yung O bago sagutin ni Undersecretary Claire Castro, sisingit ako. Spekulasyon ko lang ito. At katulad ng paniniwala nitong si Secretary Larry Gadon. Kaya gusto talagang panatilihin nitong si Alan Peter Cayetano ang kanyang panunungkulan diyan sa Senado. Tulad ni Secretary Larry Gadon, naniniwala ako na gusto nilang protektahan si Sara Duterte sa papalapit na paglilitis nito sa impeachment. kanyang pagiging Senate President at para ipahid o isisipa sa Malacanang yung mga nangyayaring gulo? Attitude siguro. Kasi hindi ito unang beses. Pareha sila ni Attorney Bukoy, ano? Kayabangan, no? Puro hubris. Masyadong taas ang tiwala sa sarili. Akala mo, napakagaling lagi. Pero, syempre, yan naman ay mga opinion, no? Itong sinasabi ngayon ni Undersecretary Claire Castro, opinion niya yan base sa kanyang obserbasyon. Yung sinabi ni Bukoy, Attorney Bukoy, ay ganun din. Yung sinabi ni Secretary Larry Gadon, ganun din. At itong paniniwala ko, ganun din. Pero para sa akin, uulitin ko lamang, mas naniniwala ako na kaya yan talagang kapituko sa kapangyarihan kasama ng mga ibang DDS senators dyan para pagsilbihan ang mga Duterte, partikular itong si Sara Duterte. Dito unang beses, ganyan din ang nangyari sa House of Representatives. Tignan na lang natin ang nakaraan. Kung saan ganyan din. Nagtawag din siya ng numero. At ayaw umalis kahit term sharing, kahit may usapan na. May usapang lalaki. Dapat lalaki ang usapan. Di naman siguro lalaki. Sabi kasi ni Ramon Tulfo, naalala ko yung post ni Ramon Tulfo no nakaraan, sabi niya, yung bading
pinipigilang maaresto ang isang bading. Oh, hindi sa akin ang galing yun ha, kay Ramon Tulfo. Ayoko naman, wala tayo issue sa gender sensitivity issue yan. Pero ibig sabihin, colloquial. Ay, kapederasyon pala. Kapederasyon. Nasaan na yung mga basher kong nagsasabi sa akin bakla? Oh, payag na ako, sige. Bading na rin ako ngayon. Kapederasyon ko pala sila. Nagpapatawa lang ako mga tol. I mean, palabra de honor. Pag sinabi nating usapang lalaki, dapat to pa rin. Diba? Tama. Yan yung kasabihan eh. Tama. So, hindi natin alam, nasaan na yung usapang lalaki noon. Opo. So walang katotohanan, ma'am, na yung 11 daw, yung former minority group, ay kakampi ng Malacanang. Kasi nag-ano rin siya kay Senator Sherwin Gatchalian, huwag siya magpagamit sa Malacanang po. Sabi ni Senator Cayetano. Sino ba kaya ang nagpapagamit para sa sariling interest at para sa interest ng kanilang pinupuon? Tama. Yun na lang. Siguro Diba? dapat umarating Sino? sa salamin bago magsalita ng ganyan. Sige nga mga tol, tanungin ko nga kayo. Kanino naglilingkod itong si Alan Peter Cayetano? I-comment nyo po dyan sa chat area. Tingnan ko kung ano po yung paniniwala ninyo. Paki-comment nyo po sa chat area. Kanino naglilingkod si Alan Peter Cayetano? Para ba sa bansa? Para ba sa mga Pilipino? O para sa mga Duterte? Paki-comment nyo po ang inyong saloobin. Tingnan natin kung ano po ang nilalaman ng inyong puso at isipan, ano? Hinggil sa kung sino ang pinaglilingkuran. O yan, no? Sabi ni na Elena Ilarde, Sad Boy, Digong New, Duterte. O puro Duterte ang nakikita ko, Sara, no? Duterte. O kay Satanas pa, meron pa ako nakita. Meron alam na, ano yung alam na? O Dutae, Duterte, Duterte. No? O di ba? Si Rebecca Sonyo, Duterte. No Signal, Duterte. Dutae, sabi niya, galit ka? Hindi ako galit! Hindi ako galit! Patuloy po tayo makinig dito kay Undersecretary Claire Castro. So, how do you think, ma'am, na pwedeng maresolba itong impasse sa Senado dahil talagang iginigiit po ng magkabila na sila yung legitimate na bloke sa ngayon? Siguro, una, syempre, nagsalita na rin yung palasyo kung sino ba yung kinikilala. Opo. At nagsalita na rin yung House of Representatives kung sino kinikilala. Marami na rin na mga senador at hindi na senador, 4 na dating Senate President ang nagsabi na huwag kapit tuko sa posisyon. Sino-sino yon? Si former Senate Presidents Franklin Drilon, Coco Pimentel, Mig Subiri at saka si Tito Soto. 4 po sila, ha? Para sa bayan, hindi pan sarili. Hindi naman kapanipiniwala na nag-iisti ka sa posisyon dahil lang sa bayan. Pasarili. Yun yung dapat iwasan. Maging makasarili. Ang iginigiit din kasi, ma'am, ni Senator Cayetano, 13 ang kailangan para magpalit ng Senate President ng pro tempore, hindi yung 12 nung bloke ni Senator Gatchalian. Ano po ba talaga, as a lawyer, ma'am, ano ba talaga ang laman ng batas? Kasi iginigiit nila tong Avellino versus Cuenco, na yung majority lang ang kailangan mo, since 22 lang ang senador, ang majority ngayon is 12, which is nasa Gatchalian block. Pero ang sinasabi ni Senator Cayetano and ni Senator Loren Legarda, 24 pa rin dapat yung bilang. So 13 dapat yung number. Okay, ganito yan Okay, sabihin natin, halimbawa lang ito halimbawa, nagkataon na pumanaw ang dalawa. Halimbawa lang, pumanaw ang dalawang senador. So lalo-lalo na yon, hindi na marireach yon, di ba? Kasi wala na. So anong gusto nilang mangyari? Dahil wala yung dalawa, hindi na makakakilos ang Senado, paralisado dahil doon. Sa Avellino versus Cuenco, maliwanag na ang purpose nito ay hindi para gawing paralisado ang Senado. Okay? Kung nandiyan lahat ang 24 senators at kayang tawagin anytime for a session, 24 ang bilang at doon nababasihan ang quorum. Pero, sabi sa Avellino versus Cuenco, kung ang isang senador o ilang senador beyond Senate coercive reach, ibig sabihin hindi mo agad-agad matatawa. In short mga tol, dalawang argumento
ang naglalaban dito. Yung pinanood natin kanina, at ulitin ko nga ngayon, baka kasi may mga hindi nakapanood nito kanina, ulitin na lang natin. Dito po, sa explainer ng Billionaire News Channel, dalawang argumento po ang naglalaban dito. Yung functional approach at saka textual approach. Paano natin mauunawaan ito pag pinanood natin ng replay? Pero before ko ipanood sa inyo ng replay, bigyan ko na kaya kagad kayo ng idea. Ang functional approach, nawala kasi sa functions ng Senado dahil sa pag-absent in 3 consecutive sessions ni former Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya para mabuo, magkatrabaho muli, kailangan ng pagbabago. Hindi mangyayari ang pagbabago kung walang quorum at nagkaroon ng quorum. Kaya nagkaroon ng declaration ng vacancy sa lahat ng mga pwesto sa Senado, including the Senate presidency. Pero siyempre, yung argumento nitong sina Alan Peter Cayetano nakabase sa teksto ng saligang batas. Partikular, dapat 13 senador ang boboto para sa isang Senate President. Ngayon, sino ang mananalo sa dalawa? Korte Suprema ang pwedeng makialam dyan kung maghahain sila ng petisyon sa Korte Suprema or pwede rin namang hindi ito pansinin ng Korte Suprema. Pagka nag-decide ang Korte Suprema, either sa functional approach, wala nang issue kay Senator Sherwin Gatchalian. Pagka nag-decide ang Korte Suprema, pabor para sa textual approach, magiging illegal yung pangyayari noong June 3. Pero I believe, baka hindi yan pakialamanan ng Korte Suprema kasi this is a political question eh. Hindi lamang ito usaping teksto sa konstitusyon. Balikan po natin ang paliwanag dito ng Billionaire News Channel para mas maunawaan po ng ating mga kababayang Pilipino. This news pair po ito mga DDS. Baka sabihin ninyo, bias. Hindi bias tong papanoorin po natin na pagpapaliwanag. Mayroon bang sapat na quorum para magpalit ng Senate leadership? Yan ngayon ang sentro ng bangayan sa loob ng Senado matapos ang kontrobersyal na sesyon noong June 3. Sa sesyong iyon, 12 senador ang dumalo at nagsagawa ng hakbang na agad nagdulot ng constitutional political controversy. Idineklara nilang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado, kabilang ang Senate President. Pagkatapos ito, inihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore kasama ang iba pang opisyal ng Senado. Pero hindi ito kinikilala ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Naninindigan si Cayetano na siya pa rin ang lehitimong pinuno ng Senado dahil ayon sa kanyang kampo, walang sapat na quorum nung araw na yon. Dahil dito, itinuloy pa rin nila ang pagdaraos ng Blue Ribbon Committee hearing noong Huwebes sa ilalim ng kanilang liderato. Kaya ngayon, hindi lamang usapin ng politika ang pinagdedebatehan. Ang mas mahalagang tanong, may kapangyarihan ba ang 12 senador na magsagawa ng sesyon at magreorganisa ng liderato ng Senado? Upang sagutin yan, bumalik ang maraming abogado at constitutional experts sa isang lumang kaso ng Korte Suprema na mahigit 70 taon ng bahagi ng Philippine jurisprudence. Ito yung Avellino versus Cuenco. Nagsimula ito noong 1949, ilang taon matapos ang World War II, nang sumiklab ang isang political power struggle sa Senado. Noon, kinestyon ni Senate President Jose Avellino ang pagkakahalal kay Mariano Cuenco bilang bagong Senate President. Isa sa mga pangunahing tanong sa kaso, may sapat bang quorum ang Senado upang magsagawa ng sesyon at maghalal ng bagong liderato? Mahalagang tandaan na noong panahong yon, hindi rin kumpleto ang mga senador na maaaring lumahok sa sesyon. Dahil dito, sinuri ng Korte Suprema kung paano ba dapat kwentahin ang quorum sa Senado. Sa desisyong iyon, kinikilala ang praktikal na sitwasyon ng mga senador na aktwal na maaaring lumahok sa mga deliberasyon. Hindi otomatikong isinama sa quorum count ng isang miyembrong nasa ibang bansa at hindi naman kayang piliting dumalo. Ito mismo yung bahagi ng Avellino versus Cuenco na ngayon ay muling binubuhay ng legal experts upang depensahan ang June 3 session ng Senado. Ayon sa Integrated Bar of the Philippines o IBP, gayon din sa ilang grupo ng law dean, constitutional experts sa batas, hindi dapat basta bilangin ang lahat ng 24 senators kung may mga miyembrong hindi naman maaaring piliting dumalo o hindi aktwal na makakalahok sa sesyon. Ang kanilang argumento,
Noong June 3, si Senator Ronald Bato de la Rosa ay hindi umano matuntun, habang si Senator Jingo Estrada naman ay nasa detention. Kung ibabawas ang dalawang ito, magiging 22 na lamang ang tinatawag nilang available members ng Senado. At kung 22 ang pagbabasehan, ang majority ay 12 senators. Dahil dito, sinasabi nila nga may valid quorum ang Senado at legal na nakapagsagawa ng sesyon ang kapulungan. Ayon naman kay Atty. Mel Santamaria, kapag may valid quorum na, maaaring i-waive ng Senado ang sarili nitong parliamentary rules kung kinakailangan. Sa madaling salita, maaaring isantabi ang ilang procedural rules upang hindi maparalisa ang institusyon. Samantala, ayon naman kay Atty. Benedict Nisperos, kapag may quorum na, may constitutional authority ang Senado na maghalal ng mga opisyal at ayusin ang sarili nitong organisasyon. Anya, hindi maaaring payagan na tumigil ang operasyon ng Senado dahil lamang sa hindi pagdalo ng ilang miyembro. Ngunit, hindi lang. O yung nadinig po ninyo yun po yung tumutukoy sa functional approach, no? Hindi pa pwedeng mawala ang pagtatrabaho dahil lamang may mga senador na ayaw pong magtrabaho. Ganun ang ginawa ni na Alan Peter Cayetano. Pero sa kabila ng hindi nila pagtatrabaho, ito naman yung pinaninindigan ni na Cayetano. Pakinggan natin patuloy. Lahat ay kumbinsido dito. Para sa mga kritiko ng June 3 session, malinaw ang nakasaad sa konstitusyon. A majority of each house shall constitute a quorum. At dahil 24 ang senador, ang majority ay 13. Para sa kanila, walang probisyon sa konstitusyon na nagsasabing maaaring bawasan ng quorum dahil lamang sa isang senador na wala, nakakulong o hindi matuntun. Ang ilan ding meron ding ilang nagsasabi na hindi dapat gawing pangunahing batayan ng Avellino versus Cuenco dahil iba ang sitwasyon noon at maaaring hindi naman yung mismong controlling doctrine ng kaso. May iba pang nagsasabing kung sakaling may bisa man ng Avellino, limitado ito sa sitwasyon noong 1949 at hindi basta-bastang may apply sa current Senate. Sa madaling salita, dalawang pananaw ang naglalaban. Yung una, yung functional approach. Dapat bigyang kahulugan ng konstitusyon o yung konstitusyon to allow the Senate to continue its functions at maiwasan ang institutional paralysis. At yung ikalawa naman, yung textual approach. Dapat sundin ang eksaktong nakasulat sa konstitusyon na 13 ang majority sa isang Senado may 24 members, ano pa man ang political consequences nito. Ang tanong, saan kayo naniniwala? Sa functional approach ni na Sherwin Gatchalian o sa textual approach ni na Alan Peter Cayetano? Kung kayo'y naniniwala kay Senator Sherwin Gatchalian, mag-comment po kayo ng 1. Kung kayo po'y naniniwala kay Senator Alan Peter Cayetano, mag-comment po kayo ng 2. Ulitin ko lamang po ang poll natin. Kung kayo po'y naniniwala sa functional approach ni na Senator Win Gatchalian, mag-comment po kayo ng 1. At kung kayo naman po ay naniniwala sa textual approach nitong sina Senator Alan Peter Cayetano, mag-comment po kayo ng 2. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.